So yun, what's up mga lods, magandang araw sa inyo lahat. This is Legendary TV mga lodi ko. So for today's video mga lods ay meron tayong pag-uusapan. Is all about sprocket combination, advantage saka disadvantage ng 1436 sprocket combination. So yun mga lodi ang pag-usapan natin ngayong araw, dahil marami nagre-request ng paano yung review ng 1436. So ngayon mga lodi ay gumamit din ako minsan ng 1436 na sprocket set, no? So minsan ko lang ginamit. So gusto ko lang i-share sa inyo yung best experience ko, at saka ayaw ko doon sa 1436 mga lodi ko. So first, unahin natin yung advantage ng 1436 sprocket combination. So sa sprocket combination, number 1 advantage niya mga lodi ko ay malakas sa arangkada. So malakas sa arangkada yung 1436. So marami nagsasabi na the best talaga yung arangkada ng 1436. So second mga lodi ko, kapag nasa traffic ka, ayan, so no need na mag revolution ng malakas, dahil malakas talaga yung arangkada, no? Yung unang first gear natin sa 1436. So no need na bomba pa bago magbuelo. So pangatlo mga lodi ko, kapag may angkas ka, ito ang pinaka the best na sprocket combination. Kapag may angkas ka, sakto sa patag, ayan, sakto din sa ahunan na hindi nahihirapan yung makina natin mga lodi ko. So ano pa ba mga lods, yun lang siguro, no, yung advantage ng 1436. So sa gas consumption naman mga lodi ko ay hindi naman po sila gaano magkalayo versus doon sa 1434 mga lods ko. So ayan, dito naman sa disadvantage mga lodi ko, ayan, lalo na kapag ginagamit natin sa long rides tapos solo rides tayo, yung lakas ng vibration mga lodi ko pagdating ng fourth gear ay humahanap pa po yan ng cambio, or naghahanap pa ng dagdag na cambia yung ating sprocket. So sobrang lakas ng vibration nito mga lodi, kaya minsan nung nagamit ko to sa long rides, talagang naawa ako sa motor ko kasi sobrang lakas ng ugong ng ano natin, ng ating motor. Halos mabaklas na yung cover natin mga lodi ko. So ngayon next, ayan, shoutout sa mga kapulisan natin dito. Ayan, nag-checkpoint sila. So next natin mga lodi ko, ayan, so ang ayaw ko doon sa or disadvantage ng 1436 mga lodi ko ay yung ano, pagdating sa kapatagan mga lodi, doon lang talaga siya na ano, sobrang lakas ng vibrate niya. Kaya kung ikaw ay naglo-long rides, solo rides ka, talagang mangangalay yung buong katawan mo mga lods. So the rest, wala na akong ano. Sa top speed naman mga lodi, sa duluhan, medyo nabibitin yung 1436. Ayan, yung disadvantage siya, nabibitin kapag solo ride ka tapos ita-top speed mo, halos nabibitin ka sa duluhan, kasi hanggang doon lang talaga siya yung lakas, na kapag nag-vibrate siya wala ka nang ipipiga pa, kasi sagad na yon, vibrate pa rin siya, wala na talagang ipipiga, no, na idudulo, wala na siyang idudulo mga lodi ko. So unlike doon sa 1434 ay kapag nag-vibrate pa yan sa fourth gear ay mas lalong bumibilis kapag binobomba mo yung acceleration mo mga lodi ko. So ramdam din po yan ng mga naka-smash, no? Gaya ng ganitong motor mga lodi ko, ay sobrang gaan ng motor natin. Ayan, good siguro yun sa mga ditangke, no? Gaya ng mga TMX, na mga Suzuki Macho,
ano pa ba, mga barako, ayan, mga badya, yung mga ditangke na mabibigat na motor ay goods na goods po yun pang long rides kahit solo rides ka sa sprocket na 1436 mga lodi, no? So ayun lang, suggest ko lang kapag magaan naman yung motor nyo mga lodi ay kayang kaya naman yung 1434, no, or 1536 mga lodi ko kung gusto nyo ng may idodulo pa kasi mas power din po talaga na setup yung 1536. So yun lang siguro mga lodi, no, for today's tip. Ayan, so share nyo naman yung best experience nyo dun sa ating 1436 mga lodi ko. So abangan ko sa inyo mga comment section yung anong mga experience nyo dun sa ating 1436 kapag solo rides at may angkas mga lodi ko. So yun lang, drive safe po sa inyo lahat, ingat po, peace out.